Nag-utos ang archer sa mage na gamitin ang lightning bolt, at dapat itong tamaan si Yunsang. Ginawa ng mage na tila itong pagkakamali ngunit tinakasan ni Yunsang ito at ang halimaw ang tinamaan. Sumunod na naglabas ng atake ang healer, ngunit ito ay swabe lang niyang iniwasan habang nakangiti ang mukha. Naguguluhan na ang mga ito. Kaya't nagbigay ng pag-aproba si Amir dahil sa kanilang gawa. Sa wakas, natalo ang boss at pinasalamatan sila ng dalawang veterano sa kanilang pagsusumikap. Nagpapasalamat si Yunsang sa kanilang mahinang mga kasanayan. Matapos nito, lumabas ang party sa dungeon at sinimulan ni Amir na ibahagi ang bahagi ng mga natagpuang kalakal. Nakakuha lamang sila ng 4 na item drop at nagpasya si Amir na ipamahagi ang mga ito sa bawat isa. Pinili ng mga kasamahan ni Yunsang ang mga item na hindi man lang nagtanong kung okay ito sa kanya. Sa huli, nakuha ni Hyunsung ang skillbook, isang bihirang kasanayan na nagpapahintulot sa gumagamit na tumawag ng mga peteng na gawa sa tubig, gaya ni Kesame mula sa Naruto. Nasiyahan si Yunsang sa kasanayang ito dahil maaari niyang gamitin ito ng paulit-ulit gamit ang wika ng mga dragon. Pinasalamatan ni Amir si Yunsang sa kanyang kontribusyon at nagkaibigan sila. May 2 na ring kaibigan si Yunsang sa kanyang list. Tinahak na rin ng 2 veterano ang kanilang daraanan na ang kanilang mga ugali ay lubos na nagbago. Nagpaalam na rin si Yunsang kay Amir. At nagpatuloy sa kanyang daan. Masaya si Amir dahil nakilala niya ang isang kahanga-hangang tao. Binuksan niya ang kanyang legendary backpack, at siya'y patungo na sa Vino. Sa kabilang banda, ang mga ito ay nag-aabang sa sandaling ito. Nagplano silang atakihin si Amir nang siya'y mag-isa. Ngunit biglang may narinig silang tinig mula sa likod. Bago pa man nila maipilang ang kanilang mga ulo, sila'y pinatay na ni Yunsang. Nakakuha rin siya ng mga kalakal na nakuha ng mga ito mula sa dungeon. Natuklasan din ni Yunsang na maaari niyang bawasan ang kanyang karma points sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang DP points. Napakaginhawa nito. Matapos ang isang araw ng hindi makapaglaro, bumalik na ang 3 ito at nag-aalala na. Akala nila'y ligtas na sila at planong makahanap ng ibang biktima. Ngunit muli nilang narinig ang parehong tinig, at bigla na lamang silang nawala. Si Yunsang ay nagsisimulang mag-enjoy sa pagpatay ng mga manlalaro para sa kasiyahan. Tingnan mo ang kanyang mukha. Samantala, handa na ang kanyang YouTube channel. Si Yowan ay may iisang subscriber pa lamang at wala pang mga video, at siya'y mabait at kinakabahan dahil ngayon niya ilalabas ang kanyang unang video. Pagkatapos nito, nag-logout si Hyunsang at bigla niyang narinig ang boses ni Hyuna na tumatawag sa kanya. Si Hyuna ay nanonood ng video ni Azure at sinabi niya kay Hyunsang na ang kasanayan ng manlalarong ito ay labis na kamangha-mangha. Ito ay sa video kung saan nagawa ni Azure na hatiin sa 2 ang isang pana. Napakalakas ng kapit ni Yunsang kay Hyuna nang kusa niyang sabihin ang salamat kay Hyuna sa pagpuri sa kasanayan ng manlalarong ito. Pagkatapos, ginawa niya ang isang palusot na ito ay pasasalamat kay Hyuna dahil sa kaibigan nito, partikular sa channel ni Yuan. Napakakamangha-mangha ni Hyuna at tinanong kung pwede ba siyang tulungan ni Yunsang na makontak si Azure. Alam ni Yunsang na nasa alanganin siya. Gusto ni Hyuna na hilingin sa kanyang kapatid na si Azure kung maaari siyang sumali sa kanilang guild. Isiniwalat niya kay Yunsang ang mga kinakailangang kwalifikasyon sa Hero Guild. Ang una sa lahat ay dapat na may natatanging kakayahan ang mga aplikante. Ipinakita niya ang kanyang kasiglahan habang ipinaliliwanag sa kanyang kapatid ang kanyang guild. Ito ay sapat na upang magpaisip si Yunsang na sumali sa kanilang guild balang araw. Pumayag si Yunsang na susubukan niyang maimbita si Azure na sumali sa Hero Guild, ngunit sinabi niyang hindi niya masiguro ang anuman. Matapos nito, sinamahan ni Yunsang si Hyuna papuntang capsule nito para tulungan siyang bumalik. Napansin niya na tumaba ang kanyang kapatid. Obvious na nairita si Hyuna sa obserbasyon ng kapatid. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi ito dapat ginagawa sa ibang mga babae. Pagkatapos, inasar niya ang kanyang kapatid sa hindi nito pagkakaroon ng anumang romantic na relasyon, at totoong nagtama siya sa kanyang komento. Pagkatapos nito, tinanggap ni Yunsang ang tawag mula kay Iwan na nagsasabing na-upload na niya ang video. Inabisuhan rin siya ni Iwan na tingnan ang mga nangungunang hinahanap sa internet, na mga pinakamahahanap na paksa sa kasalukuyan. Ang kanyang video ay mayroon na mga 30 milyong views, na sobrang kamangha-mangha. Ang channel ni Hyunsang ay may 1.6 milyong subscribers na rin, si Yun sa labanan laban sa isang kakaibang itsura na Venusaur.
Nagawa niyang tumama sa leeg nito. Ang kakaibang itsura nitong Venusaur ay tinawag na sapling bear, at ito'y na-stun sa loob ng 5 segundo. Tinapos ni Yun ang pag-atake nito gamit ang mabilis na pagsasalisi sa buong katawan ng kalaban at napagtanto niyang matagumpay niyang napabagsak ito habang kinukuha ang mga loot nito ay naalala ni Yun si Yunsang, at napagtanto niyang may mga gamit pa siya mula sa kanilang pagsalakay dati. Kaya't bumalik siya sa lungsod at naghihintay kay Yunsang sa rehab village. Narinig niya ang maraming manlalaro na nag-uusap tungkol sa isang manlalarong may pangalang Azure. Nakita rin niya si Azure na tampok sa homepage ng ID mismo. Iniisip ni Yun na tiyak na si Azure ay si Yunsang. Habang nanonood siya ng video nito, hindi niya mapigilan ang sariling mapanganga dahil sa pagiging mas matalino ngayon ng galaw ni Yunsang. Nang matapos ang video, agad siyang pumunta sa Venya. Sa tahanan ng Hera Guild, habang nanonood si Rin ng video ni Azure, biglang pumasok si Yuna sa kwarto. Iniabot nito kay Rin na ang video ng lalaking ito ay umabot na sa 70 milyong views. Kahit na abala si Rin sa pagtukoy kung saan naruroon si Azure sa video, naaliw siya sa balita. Sabi rin niya nakakilala ang kanyang kapatid si Azure. Nang marinig ito ni Rin, napa-excited ito at humiling kay Yuna. Gusto ni Rin na makapagpadala ng mensahe kay Azure at hilingin sa kanya na sumali sa kanilang guild. Nais rin ni Rin na ibalik ang mga gamit na nakuha nila kay Azure mula sa kanilang huling pagsalakay. Nagulat si Yuna nang malaman niyang naging kasama pala ang guild leader nila sa isang raid kasama si Azure. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Yunsang sa kanilang bahay at kinamusta siya ni Hyuna. Tinanong siya ng kapatid kung nakapag-usap na ba siya kay Azure. Sabi rin ni Hyuna na tila may mga gamit pang dapat kunin si Azure mula sa kanilang guildmaster. Dito ay naisip ni Yunsang na baka ginamit na pala ni Rin ang kanyang pangalawang karakter noong panahong iyon. Alam ni Yunsang na magiging komplikado ang sitwasyon kung sakaling magkita sila ni Rin muli. Siguradong matatandaan siya ni Rin at malalaman rin ni Hyuna ang kanyang sikreto. Gumawa si Yunsang ng alibay na si Azure ay napakamahiyain at hindi maalam sa personal na pakikipagkita. Hindi siya sigurado kung magkakaroon siya ng oras para sa personal na pagkikita. Samantala, sa Karen Emperor, ibinalita ng lalaking ito sa emperador na ang paghahanda para sa torneo ay maayos na umuusad. Handa na ito sa loob ng 1 buwan. Kitang-kita ang kasiyahan ng emperador sa darating na torneo. Sinabi niya na ito nga ang dapat na mangyari. Nais niyang hatiin ang mga manlalaro sa 4 na iba't ibang kategorya at irerekomenda ayon sa kanilang lakas. Sa silangan ng Vinua, ang mga manlalaro ay natatakot sa mga nangyayari. Isang pampasibol ng mga halimaw ang patungo sa lungsod at wala sa mga manlalaro ang makapipigil dito. Silang lahat ay pinatay lamang ng mga halimaw. Layunin ng mga halimaw na ito na sumunod sa isang tiyak na utos, at ito ay ang pumatay kay Tonenos Descendant. Habang nagaganap ang kaguluhan, abala ang ugat ng problema sa pagtingin sa kanyang mga estadistika. Malapit na siyang mag-level 100 kung mag-isa siyang mangangaso. Naalala niya na baka may iba pang pagsusulit na inihanda ang alagad para sa kanya, kaya't kailangang magkaroon siya ng kaalaman tungkol kay Tanano. Kaya't pumunta siya sa Fathom upang mas mapag-aralan ang tungkol sa Diyos na ito. Habang papunta siya roon, napansin niya na hindi man lamang sinuri ng mga gwardya ang kanyang mga papeles. Ang mga pari sa loob ay pilit na iniwasan siya. Makikita rin ng ibang manlalaro na iniwasan si Yunsang ng mga NPC, kaya't ginaya na lamang nila ito. Nagsimula ng mainis si Yunsang dahil hindi niya alam ang dahilan. Nakita niya ang isang matandang lalaki at alam niyang mas mataas ang posisyon nito kaysa sa mga suplado at mayayabang na pari. Papalapit na sana siya nang bigla itong yumuko sa kanya at humingi ng paumanhin sa hindi magandang asal kay Uunsa. Nalaman ni Yunsang na itong matandang ito ay isang obispo ng templo at patuloy na nanlalamig habang nakikipag-usap kay Yunsang. Nagtaka ang mga tao sa paligid kung sino si Yunsang. Inanyayahan si Yunsang ng obispo na pumasok sa pantheon. Siya'y nagpakilala sa sarili niya at sinabi na siya ang namumuno sa templong ito. Ang obispo ay tila nanginginig pa rin kaya't sinabihan ni Yunsang na mag-relax at huminga ng malalim ito at biglang nasira ang pinto sa likuran nila. Iniisip ni Yunsang na ito'y isang uri ng atake kaya't nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng kasuotang pari. Ang kakaibang lalaking ito ay umiiyak at nagbitaw ng salitang, Diyos. Pagkatapos nito, sa sobrang pagyuko nito, bumagsak ito ng malakas at nagkaroon ng crack sa sahig. Umani ito ng luha at dugo habang pinupuri si Yunsang.
Nagpakilala ito bilang Libis at siya raw ay alipin ni Yunsang. Natagpuan ni Yunsang itong kakaiba at nais na makatakas sa lugar na ito. Natuklasan rin ni Yunsang na si Libis ay isang NPC na konektado kay Tonanos. Ipinahayag ng aliping ito na makakakuha siya ng bagong kasanayan kung sasadyain ni Yunsang ang altar. Agad itong napapanatag nang marinig ang salitang, bagong kasanayan. Ito pala ang altar ni Tonanos. Iniabot ni Libis kay Yunsang ang impormasyon tungkol sa lugar na ito. Sumagot si Yunsang gamit ang di-formal na pagsasalita. Nangyari ito, hindi inaasahan ni Libis na ituring siyang pantay ni Yunsang. Gusto niyang ituring siyang alipin lamang at ipinaliwanag kay Yunsang na ito ang tanging paraan para maabot ang pag-angat. Pumayag si Yunsang dahil ayaw niyang mawala ang eksenyang ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Libis na sabihin sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol kay Tonanos. Sumigaw si Libis ng upuan at ng tasa ng tsaa para sa kanyang Panginoon. Ipinahayag niya kay Yunsang na si Tonanos ang pinakamalakas sa lahat ng mga Diyos. Sinabi ni Yunsang na alam na niya iyon at napuno ng awkward na katahimikan ang silid. Sa worry ko, tila walang alam ang taong ito tungkol kay Tonanos maliban sa impormasyong iyon. Iniisip ni Yunsang na tila wala siyang natutunan dito at nooy siyang aalis na, ngunit napansin niya si Libis na may hawak na isang bag. Sabi ni Libis sa kanya ay susunod siya kay Yunsang dahil iyon ang trabaho ng mga alipin. Ang gawain na ito ay mula mismo sa alagad. Iniulat din niya kay Libis ang tungkol sa madilim na enerhiya na magmumula sa silangan, at kaya't dapat itong makasama si Yunsang. Nalaman ni Yunsang na marahil ay mahalaga si Libis para sa susunod na bahagi ng kanyang misyon. Pagkatapos, ipinaalam ni Libis kay Yunsang na ang madilim na enerhiya mula sa silangan ay nangyari lamang kahapon. Ay patuloy na papuno sa karagatan sa loob lamang ng ilang araw kaya't walang saysay kung hindi tatanggapin ni Yunsang ang tulong ni Libis. Maliwanag na walang alam si Yunsang tungkol sa mga halimaw na papalapit sa lungsod, kaya ipinaalam ni Libis sa kanya na ito ay dahil sa paglilinis ni Yunsang sa misyon ng Wyvern noong nakaraan. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang status window upang malaman ang anumang impormasyon tungkol dito. Nakita ni Yunsang ang isang anunsyo mula sa idea na may paparating na mga halimaw upang atakihin ang lungsod. Nag-post din si idea ng isang emergency quest upang protektahan ang lungsod ng Vino. Nalugod na nag-eksperimento si Yunsang matapos niyang makita ito at nagplano siyang sumali sa quest na ito. Matapos ay nagkaroon ng isang party si Yunsang at si Libis. Ipinagtaka si Yunsang nang makita niyang ang level ni Libis ay 560 na. Maliwanag na mas malakas itong NPC kaysa sa karamihan sa mga manlalaro sa idea. Natuwa si Yunsang dahil tatanggap siya ng suporta at mga buff mula sa mataas na level na ito. Nang matapos ang pagkikita, masayang nagplano ang dalawang ito na pumunta sa silangang bahagi ng lungsod. Isang sobrang malakas na NPC na mayroon ding sobrang mataas na level na NPC. Siguradong magkakaroon ng madugong labanan sa mga oras na iyon. Samantala, may isa na tila atat at mabilis magsulat. Ito ay si Minure, ang leader ng development team ng idea. Pagod siya dahil buong araw siyang nagtrabaho para sa pagkakaroon ng monster wave na idinulot ng pagpatay ni Yunsang sa Wyvern. Masyadong binibigyan siya ng problema ni Yunsang dahil sa kanyang mabilis na pag-unlad. Nag-aalala na siya na baka agad matapos ni Yunsang ang unang yugto ng laro. Bukod sa matitinding skill na nakuha ni Yunsang, kasama pa niya ngayon si Libis. Naisip niya na baka magawa ni Yunsang ang maabot ang level 100 kung sasali ito sa pagsalakay sa monster wave. Kapag nagkaroon na ng level 100 ang mga manlalaro, makakakuha sila ng dalawang skill, isang passive skill at isang ultimate skill. Pero sa kaso ni Yunsang, pareho itong maging active skill. Iniisip niya na walang ibang manlalaro ang makakatalo kay Yunsang kapag nakakuha na ito ng dalawang skill na iyon, kahit na habang kumakain siya ng noodles, iniisip pa rin niya ang mabilis na pag-angat ng level ni Yunsang. Niisip niya na talagang baliw si Yunsang. Pagkatapos ay ginamit niya ang AI ng idea at nagtanong kung anong level na si Yunsang matapos ang pagsalakay ng mga monster. Sumagot ang AI na mga 101 ang level ni Yunsang kung matagumpay nitong mapatay lahat ng mga monster. Makakakuha rin siya ng mga pinakamahihirap na drops mula sa mga boss monster na kanyang papatayin. Matapos nito, nagdesisyon si Minure na mag-focus na lamang sa tournament na isinagawa ng NPC. Sumuko siya sa pagsusumikap dahil sa kanyang nakita tungkol dito. Samantala,
Sa paligid ng Vene, si Yun ay patuloy na naghahanap kay Yunsang. Bumalik siya sa lungsod ulit na puno ng tao. Nakita niya ang emergency quest na nagtutulak sa mga tao na depensahan ang lungsod laban sa pagdating ng mga monster. Ang mga manlalaro sa level 100 hanggang 150 ay pwedeng sumali. Iniisip ni Yun na malamang na sumali si Yunsang dahil mahilig itong makipaglaban. Nang excite siya sa pag-iisip na ito. Matapos nito, dali-daling lumabas siya ng lungsod. Iniisip niyang malamang ay lalabanan na ni Yunsang ang mga monster bago pa man sumali ang ibang mga manlalaro. Tunay nga na sinusubukan ni Yunsang na labanan ang mga monster ng harap-harapan. Kasama pa rin niya si Libies, at maaaring madama ng mga monster ang kanyang enerhiya dahil sa kapangyarihan ni Tonano. Papunta sila sa kinaroroonan ni Yunsang. Sinabihan niya si Libies na subukang ikalat ang enerhiya sa paligid na ito ay magdudulot ng kalituhan sa mga monster at magbibigay daan upang sila ay maghiwa-hiwalay. Ang mga monster na ito ay patungo sa Vena. Lahat sila ay mataas ang level at may mga boss creature rin. Napansin ng orc na ang enerhiya ay nababahagi at umiikot sa paligid. Asahan na ang mga monster ay nalilito. Bigla namang nawala ang enerhiya kaya't nagpa siya ang mga monster na magkalat at hanapin si Yunsang. Si Yunsang naman ay tanging nagmamasid lamang sa kanila. Lahat ay sumusunod sa kanyang plano. Ang bawat boss monster ay may kasamang mga 1,000 mga alagad at kabahagi sa kanila. Sa kabuuan, may mga 5,000 na monster. Layo ni Yunsang na bawasan ang bilang na ito bago sila makarating sa Vena. Nakita niya, iniisip niyang hindi na dapat maging sakam ngayong pagkakataon, ngunit gusto pa rin ng taong ito na makuha ang pwesto bilang numero 1 sa mga kontribusyon. Plano niyang patayin lamang ang mga boss at mga eliteng mob matapos ng ilang sandali. Nang maglaon, pindutin ni Yunsang ang buton ng record at nagumpisang mag-showtime. Malinaw nating nakikita ang kasiyahan sa mukha ni Libies ngayon. Si Moonwar Evoke ay magiging unang target ni Yunsang, kayang maramdaman at amuyin nito ang enerhiya ni Yunsang ngunit pagkatapos sundan ang amoy, ang nakuha ay ang jacket ni Yunsang, biglang sumulpat si Yunsang sa tabi niya at nagpaputok ng mga magic bullet. Patuloy na ginamit ni Yunsang ang skill na ito laban sa mga elite mobs sa paligid ng boss dahil sa pagtaas ng kanyang kapangyarihan sa mahika, sapat na ang mga bala upang patayin sila sa isang putok lamang. Naging desperado ang boss at nagamit ang kanyang skill, sumigaw ito at lahat ng mga lobo sa paligid niya ay nakatanggap ng buff. Gusto ni Yunsong na tuluyang patumbahin sila, kaya't humiling siya ng tulong kay Libies, na nagbigay sa kanya ng buff na nagpataas ng 50% sa kanyang kabuuang kakayahan at mga atake sa loob ng 1 oras. Silang dalawa ay sagupaan na sa isa't isa. Subalit si Yunsong ay patuloy na nagpapatuloy sa pagpatay sa mga kasama nito. Sa sandaling ito, napagtanto ng boss ang isang bagay, hindi ito isang laban, ito'y isang simpleng paghahunt para lang sa taong ito. At bigla na lang nasa gilid ang boss at nagtangkang sakmalin ang ating bida, subalit swabe lang naman niya itong iniwasan. Gusto lamang ni Yunsang na bawasan ang pinsala na kanyang idinudulot kaya't nagpa siyang gamitin na lamang ang kanyang espada laban sa mga ito, sinaksak niya ang wolf boss at pagkatapos ay ginamit ang nocturne ni Tonano. Sumigaw ng sakit ang halimaw nang maramdaman ang itim na kidlat sa paligid ng kanyang katawan bago ito mamatay. Bago tuluyang maglaon, nakita niya si Yunsang. Siya nga ay isang tunay na mangangaso. Sa ganito, ang boss ay napagtanto ang kanyang pagkatalo. Nakakuha rin siya ng mga pinakamahuhusay na bagay mula sa pagtutunggali na ito dahil konektado ito sa misyon ng Wyvern noong nakaraang beses. Ginamit ni Yunsang ang kanyang bagong kakayahan, ang Phenonos Necromancy. Katulad ito ng kapangyarihan ni Yunsang sa solo level lang. Kinakain ng kakayahan na ito ang kaluluwa ng boss at kapalit nito'y muling mabubuhay ang halimaw. May 50% na pampataas sa estadistika ang halimaw at magtatagal ito ng 10 minuto. Nang pagkagamit ni Yunsang ang kakayahan na ito ay, nabuhay ulit ito at naging itim na lobo, at ito ay kayanan niyang mapasunod sa mga utos nito, at sinabi niya kay Libies na sakto lang ito na may aso na tayong makakasama sa paghahunt natin sa mga halimaw. Pagkatapos nito ay nakita nila sa malayo ang malaking ahas habang nakasakay ang dalawa sa lobo, at ito ang Black Shark. Hindi ito gaanong malakas tulad ng mga ogres ngunit ang kanyang lason ay malaking problema. Agad na tumakbo si Yunsang sapagkat nais niyang labanan ito habang aktibo pa ang kanyang mga pampalakas. Sa isang mabilis na sandali, kinagat ng lobo ang katawan ng ahas.
Sumugod naman ang ahas at kinagat din ang lobo. Ito ang puntong sinimulan ni Yunsang ang serye ng mga saksak sa katawan ng ahas. Nagawa rin ng lobo na patagilidan ito. Kasunod nito ay sunod-sunod na mga saksak, at sa gayon, matagumpay na napabagsak ang malakas na itim na ahas. Tulad ng dati, tumaas ang antas ni Yunsang at nakakuha ng pinakamahusay na kalakal. Hindi nag-aksaya ng oras at nagpatuloy sa susunod niyang target, ang Ogro champion na si Okyep. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください